Tanggalin mo nga. Wala, pangit to. Box. Ha? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Bakit ba umiinom yung tao? For fun? For happiness. Kung bata ka. For happiness or to explore? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Nagawa mo ko yan. Wala. Tagasang kaya. Ha? Tagasang na. Palawan. Love it. Bakit kayo? Kapatid mo ba si Nobita? Bakit? Pero kayo mo. Wala, magulo kasi yung buho ko. Bok ba yung bok? Magulo. Tingin, tanggalin mo nga. Wala, pangit to. Box. Ha? Kaya gano'n ah. Yo, 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 yo. Gano'n ah. Ha? Yo, 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 yo. 1, 2, 3, go. Alam mo ba kuya? Ano? Hindi. Hindi. Kaya gano'n ka lang. Yo, 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 yo. Tapos? Gano'n ka lang. Tapos tutunan mo, tapos kami na magagano. Ano yun? Ano yun? Trending? Uso ba yun? Oo. Dali, dali. Hindi para naman, 1, 2, 3, go. para naman akong uto-uto. Ikaw muna, ikaw muna. Ikaw na parang. Anong gagawin? Gaganon? Oo. O, tapos? Tuturo mo kami na magagano. Oo, yung parang napanood ko yun. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ayos yung trip nyo up yan. Yung dati kasi parang binomba yung doon sa sa Manila. Saan binuha ko yun? Ay, oo. Nabalita ko dati. Bakit ilang taon ka na? Na alam mo yung mga balitang ganun? 22. 22. Ako mga ilan? Wala tama. Mga ilan sa tingin mo? 32. 32? Yun yung guess mo. Yung guess ng kasama mo ilan? 31. 31? Ay, mali. Yan. 40. Uy! 40 ka na? Yes. Bawat dating na. Grabe rin. 40 na. Hindi. Ay, yung 500 kami. Wala. Kung nahulaan nyo, may tag 500 kayo eh. Wala eh. Kung sila okay, kung sila Sabay. Papuntang Manila, nagbarko. Tapos nung pabalik, saka kami nag-aeroplano. Nagbabar ko ka pa pala minsan. Ewan ko, pag di ako makapaglakad, nakasalbabida lang ako. Ay, ang galing. Sige nga, trending nga. Na. Paano? Okay. Ano yan? Ay, ganun. Dalawa. Oh. Ako, saglit lang. Ayan. Nakagul. Okay na lang yan. Ano yan, kasal? Wedding ring? Oo. Actually, yung nag-uumi ako, yung purpose ko ay mag-share ng word of God. Sige, okay lang. Okay lang. Okay, tawag dito. Nagpapanggap ka kasi, wala siya. Hindi, ang tawag dito kasi kung hindi ko gagawin, hindi niyo naman ako kakausapin, di ba? Totoo naman, di ba? Kamusta naman yung relationship niyo sa Panginoon? Siyempre, minsan may other times din na makakausap mo lang sigat pag kami kailangan ka. Oo, pag may problema. Pero dapat kahit wala akong problema or not. Pero Pag-gising ko. Pero mayroon kayo mga vices. May May mga bisyo kayo, mga vices. wala akong bisyo. At ano lang. Ano yan yung vape. Oh. Pero di ba yung vape ay masama rin yan? Kasi yung mga maraming chemicals pumapasok sa katawan mo. Yes. I know naman. Bakit mo pa rin ginagawa? So, ano ba? Or, I don't know, nasanay siguro. So dati nag-smoke ka? Hindi. Bakit? Pero bakit? Ano lang, parang peer pressure yung iba, ganun yung ginagawa. Yes. Curiosity habit. So ano yung pagkakakilala mo sa Diyos? Yun nga, dapat talaga ako niya na pag may kailangan ka sa Panginoon, hindi mo hinihingi. Hayaan mo na sigad yung bigay na. Alam mo ba na sinasabi niya rin na hingiin mo?
Alam mo ba na sinasabi niya rin na hingiin mo yung pangangailangan mo? For what? Yung kasi sabi mo, mas maganda na hindi mo hingiin, di ba? Sa Panginoon. Much better na hindi mo hiningi kay God, hindi mo sinasabi kay God for praying na, paano ba, God, sana ganito, dapat ganito, ganito, hindi ka na nagpipisa mo na, Lord, kung ano man yung mangyari, kayo na pong bahala, kayo na pong bigay sa akin ng ganun. Kasi kung hindi mo pinag-pray, yung isang bagay, hindi mo alam na binigay niya. Di ba? So parang, Ano ba ginagawa mo? Kasulad ka ng ano? wala akong magawa. Kasi nung napunta ako sa OMI, ano nga, trip. So, yung more things. Oo, nagtutrip, di ba? Tapos, ang Kasi sasama. ano eh, random people, so hindi nila alam yung know each other, ganun. Tapos, parang, siyempre, bago ako sa ganitong apps. Tapos, nanibago talaga ako. Parang, sabi ko, napaka-toxic ng Hindi, ano kasi, for fun and ano kasi, random people, kumbaga, pampalipas oras ganun. Kasi comedy for, nga, like, pero, random people. pero, ano siya, parang yung ginawa siya para to connect, di ba? Sa mga, ng iba-iba. Kaya naisip ko, sabi ko, bakit ina-allow to ng ano na ganito yung ginagawa? Kasi pero naisip ko, pwede mo namang i-report eh. Di ba? Pwede mo namang i-ano pa kung hindi mo gusto. So, sabi ko, what if kung gamitin yung platform na ito sa mas maayos. Tapos, maraming, actually, ano pa lang, mga 2 gabi pa lang. For me naman, wala namang mali sa gagawin platform or paano platform ko eh. Community people to share about knowledge of God. Siguro was sa ano lang, sa like sa community, like random people, more on briefings talaga kasi hindi nyo na mag-relay sa isa. Depende na lang sa'yo kung may makikinig talaga sa'yo. For example, try mo na lang mag-share on Facebook, like for reels, yun. Like sharing of wisdom of God. Hindi, yung reels kasi yung parang siya dadaan lang talaga sa word. Or ano, ang purpose mo for sharing the knowledge, ganun. Nag-usapan. Ito na naman eh. Hindi ko yan. May mga baon. Tapos tawag dito, kaganyan, di ba, nag-ano ka, nag-vape. Magkano yung vape? Pero mga mukha naman kayo mga rich kid. Hindi nyo naman kailangan ng pera. So, parang ginagastos nyo na lang. Parang okay lang na gumastos kayo. Yung pera namin, hindi naman minsan galing sa magulang. Minsan, no? Saan galing yung iba? Gano'n kami, bibenta, ganun. Parang resell, kahit ano lang. Anong pwede mabenta. Pero wag kayong magbebenta ng sarili nyo. Joke lang. Wala. Pinapatawa lang kita. So, yung tawag dito, yung maganda kasi na parang nagkakaroon kayo ng savings hanggat sa early age. Tama ka naman doon. Ng 21. Pero syempre, bata pa kami. Uy, wag mong So, syempre, pagtanda, alam mo naman, hindi mo na mabibili yung mga kasi meron ka ng mas kailangan. Parang kung bagay na-enjoy lang kung ano yung meron. Parang hindi nyo ba alam na pag nakapag-ipon ka, mas may enjoy mo talaga, mas marami kang may enjoy pag yung pera na yon ay napalago mo. Isa sa akin, ngayon kasi parang yan lang naisip mo, pero not necessarily na yan yung talaga yung gusto mo. Kumbaga, wants lang siya, hindi naman siya yung needs. Tapos, minsan nakita mo lang na... Kumbaga, tawag dito, luho. Oo nga, luho. Pero kung titingnan natin, yung luho ba na yan, importante ba sa atin? Hindi naman. Minsan kasi... meron talaga mga luho na like pwede mong gawing assets para lumago. Pero ito kasi, luho for you lang. For happiness. Happiness. Like, sige, bigyan nyo... For example, like yan. For example, di ba, may business ka. So, yung assets mo sa business mo, kung ano yung ginagamit mo. Kasi may purpose yun kung bakit dahil doon, nagkakaroon man ng pera. Ayun talaga yung mga needs na kailangan mong bilhin for your business. Yung needs. Ayun yung needs. Pero mag-iba naman yung needs na luho sa sarili for happiness. Yung wants. Gusto lang. Kagaya kami, tawag dito. Ako, matipid naman ako. Hindi ako gumagastos basta-basta. Tapos, pag meron kaming ipon, magta-travel kami, ganun. Quality time. Diba? At least, kasi kung halimbawa, yung may bisyo nga, kaganyan, umiinom. Kayo, nakapag-try na kayo maglasing? Oo naman. Bata pa naman.
Pero alam naman namin na hindi. Pero anong purpose? Bakit Kasi yung, umiinom? kasi baka yung boy pag meron ng boy band like nandun na talaga sa reality na mas more on focus ka sa mga like lahat ng gusto mong gawin may purpose hindi yung para sa iyo hindi yung para sa ones Pero kung ang ibig ko sabihin, bakit ba umiinom yung tao? For fun? For happiness. Kung bata ka. for happiness or to explore Paano mo explore ka. Pero kung matanda ka, tapos palainin ka, hindi ko paano. Yung happiness, meron I don't think magiging masaya yung tao habang umiinom. Na hindi mo makukuha yun kung hindi ka iinom. Iba kasi pag nakakainom parang, wala. Iba yung napag-uusapan ka na parang mas masaya ito pa like, parang mas mababa yung, meron kasi times na yung inom ginadaan lang sa, like, parang nasasamahan ng kung paano kayo mag-talks, gano'n. Parang may konting salo-salo ng inom or what. Mas nalalabas mo Hindi naman lahat ng alcohol purpose na para matulog or what, para makatulog ka lang. Parang bonding. Pero di ba, bonding. Mag-basketball kayo. Kung basketball ka, nag-banding na kayo. Or kain kayo sa labas. Different ways. Pero bukod doon, hindi siya maganda sa health. Ayun, sa'yo. Yeah. Hindi mo ako healthy. Yung iba naman kasi, meron talagang mga may hina sa alak. Yung parang, Wapaping ng living things. Kasi, totoo naman, may nakikita ka malakas sa pinom. Hanggang mawalay sila, iinom sila, diba? Yun yung mga matitiba yung mga, pero yung mga may hina, ayun dapat yun talagang tigil na sila. Pero pag alam mo namang kaya mo, may tanong sa minum ka ba? Dati. ayun na. Ayun yung sinasabi. Ayun sinasabi ko sa'yo, like, different ways lang talaga. Dati. Yun nga. Pero, dati hindi ako yung nalalasing. Parang pinipilit lang nila. Kasi yung una talaga, yung hindi ko gusto yung lasa. Teka. Higa kami. Kasi parang matagal na eh. Patamayan ka na. Okay. Dave. Ha? So, ang purpose lang naman ng alak mo para malabas yung sama ng loob or para makatulog ka na mas maayos na walang iniisip. Pero pag gising mo, ganun pa rin naman, di ba? Ganun. Oo, tama. Pero no, inong alak, halimbawa ito ang alak. Iinumin ko ng ganun. Pabango. Tapos ang tawag dito, itatry ko ng inumin. Napaisip ako, sabi ko, teka, bakit ko sasaktan yung sarili ko? Bakit ko anuan ng bagay na, kasi yung alak hindi ko talaga gusto yung lasa. Hindi naman talaga masarap yung lasa ng ng alak. Ang kulit nito eh. Naliliitan kaya sa akin eh. Uy, grabe. Wag na. Mga stranger. Gusto rin pa ako ng stranger. Pero hanggang ngayon tinatry nyo pa rin na magka-baby? Hindi na. Parang parang ginagawa namin for our own pleasure. Hindi na yung para because of magkaroon ng baby. Kasi hindi naman yun parang hindi naman yun sukatan ng kasi unang-una hindi naman sinasawa ko siya dahil sa baby. Parang bonus na lang yun ang ibibigay ni God. Pero kung may chance pa rin, okay din sa'yo? Naman. Gusto ko. Tapos nag-try kaming mag-apply sa DSWD for adoption. Pero hindi naman ganoon kabilis pala yung process. Marami pang may mga interviews, tapos maraming mga kailangang i-submit. Tapos naiisip ko na baka hindi ko naman gusto yung batang ipapadala sa akin kasi hindi ko alam kung saan ang galing. Kumbaga hindi ko kilala yung parents, hindi ko kilala. Kaya hindi nyo try mo gano'n? Hiring ang in vitro fertilization, parang gano'n. Hindi, yung parang sa yung sa mga hospital kasi minsan may mga iniiwang baby ka. Oo, ganun, pero illegal 'yon. Pwede akong kasuhan, pwede akong ng child trafficking. Ayaw ko, yung pinaka ayaw ko kasi yung makulong. Yun yung pinaka greatest fear.
Okay. Lahat ng talaga. Risk. Ah, Pero mali talaga yung ganun, may kulong talaga. oo. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo na yung pagbibisyo hindi maganda kasi isa yan sa malaking expenses. Expenses yan eh. Tapos, di ba sabi mo, ay bata pa ako, hindi pa ako mag-ipon. Mas maganda na mag-iipon ka. Marami na ngayon mga kabataan na at the age of 21, 22, millionaire na sila. Di ba may nag-start sila ng 16 years old sila nagbi-business na. So, ganun yung iba, online selling nga lang. Pero, yung kagandahan pag ikaw nag-save, alam na pag ilalagay mo sa bangko, monitor mo siya, nakikita mo yung bank book mo kung magkano yung laman. Tapos after a month na naman, alam mo, lagay ka ng lagay. Hindi mo na mamalayan pagdating ng, alam mo, isang taon, ang laki na pala na ano ko. So, parang hindi mo inisip na kaya ko palang mag-save ng ganito. Alam ba, yung ibibili mo ng... Yung pera ko mas madalas napupunta sa mga pagkain. Ayun nga, kailangan... Sa mga, damit, gano'n. Kailangan mo mag-ano. Which is, kailangan ko naman talaga. Kailangan mo mag-ano, ano ba yung pagkain? Sabihin na natin, yung pagkain, yung expenses mo sa pagkain, magkano sa isang araw? 200. Ano yan? Anong kinakain mo sa umaga? Pero hindi naman yung hindi naman yung 200 na araw-araw. Parang ano na lang, parang bumili ka na kasi na... Like every week. Ganun. So, kung anong average niya, 200 per day? 200 per week. 200 per week? Anong kinakain mo na lang nun? Hindi ka naman mukhang payat. Hindi naman ako yung kumakain ng... hindi naman ako yung nagpapakain sa sarili ko araw-araw. Ano mong ibig sabihin? Yung 200 na yun, nagagastos ko lang kunyari kapag wala ka talaga akong makain. Pero minsan kasi may nakakain naman ako. Minsan wala? Ganun ba? Oo, pag wala akong makain, gagastos ako. Ayun, pero saan sino yung nagpapakain? Parents? Siyempre, parents. Ngayon, nandiyan ka nakatira sa family mo? Ayun, maganda yun. Parang, yun malaki yung chance mo na makapag-ipon ka. So, kung alam mo, yun yung allowance mo sa isang linggo, at least magtabi ka ng 50 pesos. Diba? Tapos, yan yung parang mas magandang ma-addict ka sa pag-iipon kumpara sa ma-addict ka sa paninigarilyo or pagbe-vape. Pagbe-vape ng iba dyan nila, health is wealth. Kahit gano'n kakayaman, kung sakitin ka, doon din mapupunta yung pera mo sa pagkapagamot para ma-regain yung lakas mo, yung dating ikaw na. So talagang bibilhin mo talaga yung health mo. Kaya yung mga bisyo na yan, let's say sigarilyo at saka alak, nakakapag-contribute yan ng sakit sa katawan natin na someday yung pag mag-develop, gagastos na naman tayo, yung pinag-ipunan natin, yung trabaho natin, yun pa rin yung ipapanggastos natin sa sakit natin. Diba? Kasi yung natin, yung katawan natin, lang yan hihina at hihina rin pag maging mahina na yung immune system natin, maglilitawan na yung mga sakit. So, parang talaga, hindi talaga maganda na Tanong ko lang kuya, anong religion niya? Religion ko ay Baptist. Baptist, hindi mo alam. Hindi ganito. Meron namang sa akin, nag-share hanggang sa nag-decide akong bumili ako ng sarili kong Bible kasi sabi ko yung Bible nila baka hindi yun yung talagang Bible kasi sabi nila buksan mo sa ganitong pahina, ganitong book, halimbawa sa 1 Corinthians or sabi natin sa Matthew, buksan mo diyan tapos makikita mo sa ganitong kabanata, ganitong kapitulo ganito. So nakikita ko, sabi ko parang ang galing nila, alam nila yung salita ng Panginoon. Tapos sabi ko aaralin ko to para lalabanan ko sila. 4 years pa akong hindi nagsimba. Hindi ako nagsisimba. Nung na yun, yung nagkasakit na yung mama ko, saka na naman ako lumapit sa Lord. Pero dati hindi na ako nagsisimba, hindi na ako nagpipray. Tapos nung saka ako lumapit sa Lord, nang hingi ako tulong yung sa mama ko na may sakit. Tapos parang hiyang-hiya ako na nagpipray kasi dahil may kailangan lang ako, saka ako lumapit. Di ba? Na parang, so, ano yung religion mo ngayon? Parang bago lang ba siya? Hindi, Baptist nga. Yung isa pa sa naging pag tumulong sa decision ko kung anong pagpili ng religion ay yung Tagal. Hindi mo din ba yung MCGI? Ano nga yun yung MCGI? Dating daan. Hindi, kasi ganito yan. Brazil. Ganito yan. Ganun ba yung religion? Anong religion mo? Catholic. Catholic ka.
pinag-aaralan namin ng elementary, yung religion, ano lang eh, Muslim, tapos Roman Catholic at saka Baptist. Yan ba? Tapos Buddhism, mga ganun. So, di ba may Baptist, di ba? Parang galing yan parang sa Amerika, parang gano'n. So, sabi ko, kung di ito yung since yung Baptist at saka ibang mga Christian, parang nagkakapari-parehas, hindi sila naniniwala sa mga santo, gano'n. Kay Jesus Christ sila naniniwala. Hindi, sabi ko, doon ako sa matagal na. Yung Baptist, matagal na. Tapos nag-research ako, matagal na talaga siya. Kaya doon ako pero dito mayroong Baptist sa amin. Yun nga lang, parang boring. Nasanay ako na parang charismatic na naglulundag-lundag, sumasayaw-sayaw na abang kumakanta. Yung sa amin dito sa Baptist, parang nakaupo lang, nakatayo, tapos nakakanta, hindi yung gumagalaw-galaw. Boring. Pero tapos parang ang daming restriction, bawal yung umiinom, bawal ganyan. Tapos sabi ko, anong gusto ko? Yung masayang ganun na may mga maiingay, may mga drum set. Sabi ko, hindi naman ako mag-church para ma-entertain. Kasi di ba, parang hinahanap ko pag ganun kasi boring dito. So ibig sabihin, gusto ko yung entertainment. So hindi, ayaw ko ng ganun na parang entertainments. Kaya inano ko pa. Tapos sabi ko, ayaw ko ba na pagbabawalan ako? Kung masama naman talaga, bakit aayawan ko yung pagbabawal nila kung kabutihan naman yun. Kaya doon ako nag-join. Tapos kinausap ko yung wife ko. That time hindi pa naman siya Catholic siya. Tapos naman siya, nagsasubmit naman. Sabi niya sa akin kung saan yung malapit doon sa amin. At saka sa ospital, kasi sa ospital si mama. Kaya yun, nung doon kami nag-church. Pag namatay yung tao, halimbawa ikaw, halimbawa, na lang para hindi dalawa tayo. Namatay tayong dalawa ngayong gabi. Namatay ako. Saan anong mangyayari sa kaluluwa ko? Halimbawa ikaw yung tatanungin ko. Punta ka sa langit. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Yan. Kaya dapat yung pinaniniwalaan natin, dapat meron talagang support na Sense. Oo, yung parang hindi po pwede na ay siguro ganun, ay ganito. Kasi wala pa siguraduhan yung ganyan. Dapat alam mo talaga. Pag naman Sa Baptist na lang. okay, ganito. Kasi